Ako si Tenten, nangangarap umangat ng buhay. Kung paano ko yung gagawin? Siyempre, Diyos ang aking gabay. Sa araw na ito ay pupunta ko sa palengke para bumili ng hipon dahil ito ang request ng aking asawa na magsigang daw kami ngayong hapon. At dahil nga naman matagal na rin kami bago kami sigang or nakakain ng hipon ay kailangan ko na rin bumili at para naman sumaya ang araw ng aking asawa. At syempre, pagbibigyan ko siya sa araw na ito dahil napakahalaga ng araw na ito dahil ito ang aming mansari. Ito yung araw na kung saan hiningi ko sa kanya ang matamis niyang ubo at lahat yata ng pangako ay nasabi ko sa kanya, mapasagot ko lamang siya. Kaya naman, kahit na meron na kaming anak, siya'y asawa ko na ay ituturing ko pa rin siya na espesyal at kumbaga ibibigay ko pa rin ng lahat para sa kanya. At dahil nga nag-request siya ng sinigang na hipon ay pupunta tayo sa palengke at mamimili ng hipon. At dito nga ay nakapaghanap ako or nakapunta ako sa dalawang store at naghahanap ako kung alin yung mas malaki or alin ang sariwa. At dito nga naman nakakagulat, mahal pala talaga ang ang hipon, yung malalaking hipon, yung tinatawag na swahi na nagre-rate siya po ng 400 kaya ang binili ko lang ay halagang 100 dahil malaki na at marami na rin naman kasya na sa aming tatlo sa aming mag-anak. Total naman ang aking anak na si Tintin hindi paggaano kumakain ng hipon, tamang gulay lamang siya. At syempre dito para naman merong kasama ang hipon na ito ay bumili rin ako ng gulay. Bumili ako ng 2 taling kangkong, 2 tali ng okra, ng kamatis para naman masustansya lalo yung aming ulam na sinigang na hipon. Nag-iisip pa nga ako ng mga pwede pang ilagay pero sabi ko okay na to, marami na to dahil wala naman kaming ref ang lalagyan ay baka mapanis lang or masira lamang yung aming lulutuin. Kaya agad na rin akong umalis dahil gumagabi na rin at ako ay babiyahe pa. Sasakay pa ako ng isang jeep, maglalakad pa ako. Pagdating ko sa bahay, ako pa rin yung magluluto. Kaya umalis na rin ako agad kahit may gusto pa akong bilhin ay sabi ko ipagpaliban ko na muna dahil uunahin ko itong request sa akin ng misis ko. Dahil minsan nga lang naman siya mag-request ay susundin na natin. At alam ko naman na pagod siya palagi sa bahay pag naiwan lalo na pag-aalaga kay Tintin. Kaya kung ano yung hilingin sa akin pag uwi ko ay tinutupad ko, binibigay ko. At ako naman, siyempre pag umuwi ako nagdadala ako ng pasalubong lalo kay Tintin, mga prutas, yung pagkain na para sa kanya. At sinisikap ko na tuwing uuwi ako ay meron akong madadala na ibibigay sa aking anak at lalo sa aking asawa. At dahil nga umansa rin namin ngayon ay kahit ako ay pagod, kahit ako galing sa trabaho ay ako ang magluluto ng request niyang sinigang na hipon. Dito pagkadating ko lang ay syempre ang lagi namin kagawian yung kikis sa isa't isa. Ganon din kay Tintin, ipinapakita ko na dapat ay yung ganitong gawi ay hindi mawawala para nang sa ganon yung ay nasasanay na ang bata. Dahil sabi nga kung ano ang nakikita ng bata sa matatanda ay ito yung sa kanila ay tama. Bakit nga ba 13 ang aming mansari or ang aming pagpapakasal? Ito kasi yung favorite number ko na gusto kong patunayan na sinasabi ng iba malas daw ang 13. Pero sabi ko nga walang malas sa number, nasa paniniwala lang to ng tao. At ito nga napatunayan ko na hindi naman malas ang 13 dahil nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng anak at yan. At patuloy na pinapanindigan, patuloy na isinasabuhay kung ano ipinangako sa isa't isa bilang mag-asawa. At nakakatuwa dahil 53 months na kami magsyota. Yan. 23 months na mag-asawa, nangako sa isa't isa. At 13 ang aming pinagdiriwang na araw ngayon ng aming mansari. Lahat may 3. Anyway, maiba ko. Wala namang connection yun sa pagluluto ng hipon na sinigang na hipon na request ng misis ko. Ay yan, sa pagluluto ko diyan ng hipon ay nagpakulo lang ako ng tubig, isinabay ko na ang sibuyas at saka kamatis at nang kumulo na ay inilagay ko na ang hipon para nang sa ganun ay matagal-tagal yung kulo niya dahil nga merong batang hihigop ng sabaw ay mas maganda yung lutong-luto yung sabaw ng hipon. At pagkakulo nito ng ilang minuto ay inilagay ko na ang gulay, ang okra at saka ang kangkong, 2 tali ng kangkong. Yan, hindi kasya pero syempre kukulo naman yan, ninipis yan at magkakasya din.
At ilang minuto lang ng pagpapakulo ay okay na ang hipon na ang sinigang na hipon na request ng aking asawa. At sana sa kaunting effort yan, sa pagluluto kong ito ay mapasaya ko siya at ma-feel niya ang aking pagmamahal. Sabi ko nga ay hindi ako showy na magmahal, pero kaya kong gawin at iparamdam na mahal kita.